Hi guys, welcome back to my channel. This is Engineer Said. Pasensya na kung medyo na-delay yung upload ko kasi medyo naging busy lang ako, no, for the past few weeks. So ito, ang topic natin ngayon ay all about AC circuits. Okay, AC circuits, pero ang inuna ko nang i-discuss ngayon ay all about 3-phase circuit, okay, or polyphase circuit. Meron tayong dalawang types ng polyphase, okay? Ang unang-una dyan ay yung Y, tapos yung isa ay delta, okay? Ano nga ba pinagkaiba ni Y kay delta, no? So dito silang dalawa lang talaga ang pinaka ginagamit sa polyphase. Okay? So dito ang relationship nila si Y, okay? Kita kay Y. Si Y, yung line voltage niya, meron tayong tatlo dito kasi 3-phase siya. So meron tayong tatlong supply. So meron tayong asumada A, B, C. Okay? A, B, C. Okay? So dyan may tatlo tayong supply, may line 1, line 2, line 3. Okay, kaya siya tinawag na 3-phase. Okay? So dito dito ang relationship nila, yung line current mo, it's either sa A, B, or C, ay equal yan sa phase current mo. Phase current mo yung tatakbong current mo dito. Okay? Kaya yun yung phase current, okay? Equal. Si I line ay equal to phase current. Pero dito naman, yung line voltage mo hindi equal kay phase voltage mo, okay? So para makuha mo yun, BL, line voltage, is equivalent to square root of 3 multiply by phase voltage. So kumbaga, para makuha mo si phase voltage dito, i-cross multiply mo lang, bali phase voltage is equivalent to line voltage over square root of 3. Okay? So dito naman kay delta naman baliktad. Yung line voltage mo, meron kang tatlong supply dito na A, B, C. Okay? Meron kang A, B, C. Okay? Meron kang A, B, C dito, tatlong supply. Pero dito, si line voltage mo ay equal kay phase voltage. No? Kumbaga, itong linya na to, yung tumakbong phase, yung voltahe dyan, same lang din dito sa voltage na yan. Okay? Ang pinagkaiba lang, yung current dito na tumakbo doon ay equal sa square root of 3 multiply by phase current. Okay? So hindi parehas yung line current sa phase current. Ayun lang pinagkaiba nila. Kay Y, ang magkaparehas ay current, kay delta naman ang magkaparehas ay voltage. Okay? Tapos baka may encounter nyo, no? Baka may encounter nyo lang, if ever, yung kasi di ba minsan sa ganyan meron tayong line, ito yung first line, ito VAB, voltage AB, VAB. Okay? Tapos ito pa VBC. Tapos meron tayong VCA. Okay? Or tama, VCA. Okay? Okay. Tapos dito naman sa delta, meron tayong ito, tumakbo dito IA, current yan, IA. Okay? Meron tayong IB. Tapos meron tayong IC. Okay? Then dito sa Y, pag mesh, okay, pag nag-loop ka,
Okay? Ayan yung current loop mo. Okay? So bali magkakaroon ka, magki-KVL ka, okay? So bali, saan ko yung sulat? Dito na lang. Dito na sa taas sulat ko ha. KVL at loop 1 at loop I na lang, loop I. Okay? So meron tayong VAB, di ba? VAB minus, tumakbo dito. Okay? Kasi line ka, yung current mo dito ang way ng current mo, dito yung way ng current mo. So meron kang minus VAN. Okay? Kasi yung ano mo, phase voltage mo dito. Okay? Tapos sa lubong, pag yung loop mo dito, 'di ba, sa lubong ng current ko patakbo, so plus VBN equals to 0. So bale VAB equals to VAN minus VBN. Okay? Ito yung tinatawag na phasor difference. Okay? Ayan yung sa Y. So dito, yung VAB mo pala ay equal sa VAN minus VBN. Okay? So ganoon din dito. Pag nag-assume ka rin ng loop dito, same lang sila. Okay? So dito naman, at delta, magi-KCL ka at node A. KCL at node A. Okay? So meron kang papasok na current dito. So meron kang ito yung IA IA. Okay? Tapos ito IAB. Tapos ito ICA. Inayos ko lang ha para hindi kayo malito. Okay? KCL at node A. Yung papasok na current dito. Okay? So IL sa lubong plus ICA, lumabas minus IAB equals to 0. So IL ay equivalent to IAB, okay, minus ICA. IA pala to, IA. Okay, yan. So dito pala, ayun pala ito, ayun pala to. So meron tayong IAB minus ICA, no? A, tapos A yung unahan din, A yung dulo. Dito naman AB, VAN minus BBN, A and B, no? So ganoon lang pala dito sa BBC, di bali BBN minus BCN. Okay? So gets? Ito rin yung phasor difference sila. Okay, phasor difference. Yan. Okay? Kita ba? Okay, next. Dito, meron tayong power triangle tas impedance triangle. Halos same lang sila, no? Power triangle at impedance triangle. Okay. Dito, nag-assume ka lang ng right triangle. So ito yung apparent power mo, S. Meron kang real power na P. Meron kang Q na reactive power, no? Dito meron kang impedance J. Meron kang R for resistor, meron kang X for reactance mo. It's either it's either reactive siya o yan, it's either inductive or capacitive, no? So meron ka, paano na, Pythagorean theorem lang. So meron kang total para makuha mo si S,
no? Meron kang PT squared plus QT squared. Okay? Square root ng PT squared plus QT squared. Ganun din dito para mukha mo si Zay. R per phase squared plus X per phase squared. Okay? So, meron tayong power factor na tinatawag. So, power factor naman equivalent niya kay cosine theta. No? Si cosine theta ay adjacent over, di ba sa trigonometry, SOHCAHTOA. Sa cosine ka, adjacent over hypotenuse. So, meron kang adjacent na PT, hypotenuse na ST. So, meron kang yung unit ng P mo, kilowatts, then yung S mo, kVA. No? Same lang din dito. Cosine theta mo, adjacent over hypotenuse, meron kang R over Z. Okay? Sa reactive factor mo naman, ayun yung sin theta. So, meron kang SO, opposite over hypotenuse. Meron kang SO, opposite over hypotenuse. Meron kang Q over S. Okay? Tapos, meron kang yung unit niya ay kVAR over kVA. Then, yung sa impedance triangle mo naman, same lang din. Meron kang X over Z. Okay? Yung tangent theta, TOA. Opposite over adjacent. So, meron kang Q over P, kVAR over kilowatts, then X over R. Okay? So, meron ka where PT is the total real power in kilowatts, QT is total reactive power in kVAR, ST total apparent power in kVA, PF is power factor, RF is reactive factor, then si theta ay yung power factor angle. Then meron tayong power in balance 3-phase circuit. Okay? So, para makuha yung total power, meron tayong square root of 3 multiplied by line voltage, multiplied by line current, multiplied by power factor. Ayan yung real power mo, ang unit nya, watts. Then, sa reactive power mo naman, no? Total reactive power is equivalent to square root of 3 multiplied by line voltage, multiplied by line current, multiplied by reactive factor. Yung reactive factor dito yung sin theta. Yung sa power factor, meron tayong cosine theta. Okay? Then meron tayong apparent power ay ang ano lang gagamitan natin diyan is square root of 3 BLIL. Okay? Yan ang unit niya, VA. Tapos pag per phase naman ang ginamit natin, PT natin ay B phase, I phase multiply by power factor. Minultiply lang sa 3 dahil tatlong 3 phase tayo, no? So times 3 lang. Pag per phase ang tirada nyo, ito lang, alisin nyo lang yung 3. Okay? So sa Q natin, pag Q lang ang hinahanap, per phase lang, B phase, I phase, sin theta o reactive factor. S per phase lang, B phase, I phase, no? Tapos pwede rin yung yan, pag per phase lang din, I squared over R, I squared R, I squared X, I squared Z. Okay? Pwede rin yan yung B squared over R, B squared over X, no? Tapos B squared over Z. Basta yung same lang din ng formula ng paghanap natin ng power. Ang pinagkaiba lang dito, yung partner niya, it's either pwede siyang resistor, pwede siyang reactance, okay? Pwede siyang impedance. Okay, so next then ay okay, phase sequence. Phase sequence, the order in which
The generated voltages in the phase windings of an alternator reach or attain their peak or maximum values. Meron tayong dalawang sequence. It's either positive or negative phase sequence. Pag positive, ABC, BCA, or CAB. Kasi dito, positive phase sequence na positive ABC. ABC, para makuha mo si susunod yan, lipat mo lang to sa kabila, magiging BCA. Then itong B, lipat mo doon sa dulo, magiging CAB. So kahit ano dyan magkano, positive lang siya. Okay? Positive phase sequence. Okay? Sa sequence ABC, BA, ito, as usual, ano siya, reference, 0 degree. VB mo, it's either negative 120 or angle 240. Okay, then si VC mo, angle 120. Okay, ganun lang din dito. I-drawing mo lang siya sa phasor para makuha mo agad na. Ang importante dito ay yung at positive phase sequence at Y connection laging nagli-lead. Okay, si BL ng 30 degree kay V phase. Okay, at Y laging nauuna si line voltage. Pag kay delta naman, nauuna naman si phase current. Okay, so dito explanation, ito sabi dyan, ibig sabihin BL is leading to V phase by 30 degree. Leading means nauuna siya. Okay, pag positive phase sequence. Then si V phase is lagging to BL by 30 degree. Kumbaga si V phase daw nauhuli ng 30 degree kay VL. Okay, kitang-kita naman dito sa phasor. Then kay delta naman, I phase is leading to IL by 30 degree. Kumbaga nauuna siya ng 30 degree kay IL. Then si IL is lagging to I phase by 30 degree. Okay, ayan yung explanation about sa phase sequence. Next natin, negative phase sequence. Ayun yung tinatawag na ACB sequence or CBA or BAC. Kahit saan dyan, negative pa rin siya. Ha? So meron tayong VA 0 degree as usual. Then ang pinakaiba lang, nandito na si C kanina, B to, no? ABC, ngayon ACB. So meron tayong VC na negative 120 or positive 240. Okay, then VB na 120 degree. Okay, ganun lang din dito, inikot lang. Okay, then eto nilipat lang din to sa dulo, naging CBA. Then etong C nilipat sa dulo, naging BAC. Okay, importante lang naman dito etong at Y, yung condition at Y connection and delta connection. Baliktad naman dito pag negative phase sequence. Dito nauuna si BL ay si B phase, at sa delta naman nauuna naman si line. Okay, so dito B phase is leading to BL by 30 degree. Okay, nauuna naman talaga siya ng 30 degree kasi si B phase. BL is lagging to B phase by 30 degree. Nahuhuli siya ng 30 degree kay B phase. IL is leading to I phase by 30 degrees. Tama naman, nauuna si IL ng 30 degrees kay I phase. Then I phase is lagging to IL by 30 degrees. Kumbaga nahuhuli siya. Okay, next natin, oops, wattmeter method. Na dito sa wattmeter method, ito yung source. Okay, ito yung wattmeter mo. Dito sinusukat mo lang yung power sa
load mo. Okay, dito naman ang gagamit kadalasan dito ay 2 wattmeter method. Okay, meron kang tatlong linya. Tapos meron kang dalawang wattmeter. Okay? Ang tatandaan mo lang dito, itong dalawang formula na to. Ito, tandaan mo lang 'yan. Tapos makukuha mo na to, no? Then dito, meron siya condition. Ayan pala, total power is equivalent to wattmeter plus wattmeter 1 plus wattmeter 2, yung reading dito. Then si reactive power, square root of 3 multiply by wattmeter 1 minus wattmeter 2, multiply mo ng square root of 3. Then si tangent theta, para makuha mo lang yung power factor mo, QT over PT, square root of 3 multiply by the difference of wattmeter 1 and wattmeter 2 divided by the sum of wattmeter 1 and wattmeter 2 reading. Okay, may condition siya at unity power factor. At unity power factor mo, okay, at unity, okay, at unity power factor, ang power factor mo dyan ay 1. Okay, sabi niya dito at unity power factor equal daw yung reading ni wattmeter 1 at wattmeter 2. So prove natin. Cosine theta is equivalent to 1. Theta is equivalent to arc cos ng 1. Theta is arc cos ng 1. 0. So 0 yung angle mo. To prove yan, okay, meron tayong, ito lang gagamitin natin, yung tangent theta. Yan, ito. So meron tayong tangent theta equivalent to square root of 3 wattmeter 1 minus wattmeter 2 over wattmeter 1 plus wattmeter 2. Okay, so meron tayong tangent 0, okay, equals to square root of 3. Okay, okay, cross multiplication, punta mo to doon, punta mo to dito sa baba. So bale meron kang tangent 0, okay, multiply by yan, okay, square root of 3 is equal to, okay, so bale ito tangent 0 ay 0. So 0 multiply by any value is 0. 0 divided by any value is equivalent to 0. So meron tayong 0 is equivalent to wattmeter 1 minus wattmeter 2. Then wattmeter 2 is equal to wattmeter 1. So tama yung pag-prove. Okay? Sa condition 1 natin at unity power factor. Okay? Dalawa lang ipo-prove ko, tapos kayo na bahala mag-prove dun sa dalawa ulit para ma-practice kayo. Okay? At condition 2, 0.866 power factor. Okay? So meron tayong cosine theta is equivalent to 0.866. Theta is arc cos ng 0.866. Theta mo, ano angle mo ko natin dito? Arc cos 0.866. Meron tayong 30 degree. Okay? Gamitin lang natin ulit yung tangent theta. Equal to square root of 3 wattmeter 1 minus wattmeter 2 over wattmeter 1 plus wattmeter 2. Okay? Meron tayong tangent 30 multiply by wattmeter 1 plus wattmeter 2, okay, over square root of 3 wattmeter 1 minus wattmeter 2. Tangent 30 is equivalent to square root of 3 over 3. So meron tayong square root of 3 over 3
equivalent to wattmeter 1 plus wattmeter 2. Okay, meron tayong wattmeter 1 minus wattmeter 2 over square root of 3. Sumuko na yung ballpen ko. Square root of 3. Okay, so meron tayo square root of 3 over 3 divided by square root of 3 meron tayong 1/3. Okay, so cross multiplication lang ulit doon sa kabila. So meron tayong wattmeter 1 plus wattmeter 2 is equal to 3 minus wattmeter 1 minus wattmeter 2. So wattmeter 1 plus wattmeter 2 is equal to 3 wattmeter 1 minus 3 wattmeter 2. So lipat ko to sa kabila, magiging negative. So meron tayong 3 wattmeter 1 minus wattmeter 1. Lipat ko sa kabila, bali meron tayong wattmeter 2 plus 3 wattmeter 2. So 4 wattmeter 2 is equivalent to 2 wattmeter 1. Okay, diba? Ang condition dito, yung isa dito doble. Okay, so ayan, gets na gets, syempre kayang kaya yan. Okay, meron tayong next natin. Ito, last na sa discussion to, no? Unbalanced load. Okay, meron tayong symmetrical components dito. It's either VA or it's either voltage or current, same lang yan. Kadalasan kasi current ang binibigay, pero dito voltage lang din. Okay, dito mas madali i-solve tong unbalanced load para sa akin in terms of matrix. Okay, so meron tayong tatlo, VA, VB, BC. Ito yung mga line voltages natin. Okay, meron tayo, tandaan mo lang dito lagi yung 1 sa dulo, no? Leftmost tsaka topmost, no? Puro 1. Then yung gitna niya A squared, then A. Pag dito na about sa ano na, may zero sequence, positive sequence, negative sequence, may mga third pero baliktad lang. Malilipat tong A squared dito A. Okay? So meron kang VA is equivalent to, yan, VA equals, okay, multiply mo lang to dito, VA is equal to VA sub 0, 1 multiply by VA sub 1, VA sub 1, 1 multiply by VA sub 2, VA sub 2. Ito yung una natin sa VA. Sa VB natin, VA sub 0 multiply by 1, VA sub 0. A squared multiply by VA sub 1, A squared VA sub 1. A multiply by VA sub 2, A VA sub 2. Ito yung sa VB natin. Okay? Then sa VC natin, multiply lang din. VA sub 0 multiply by 1, VA sub 0. VA sub 1 multiply by A VA sub 1. A sub 2 multiply by VA sub 2 is equivalent to A sub 2, A squared VA sub 2. Okay? Yung A pala, A is equivalent to angle 120. Then sa A squared ay negative 120 or 240. Okay? So dito VA sub 0, ito yon kay BC. Then kay VA sub 0 mag-multiply tayo ng 1/3, tapos ililipat lang natin yung value na 1 1 1 1 1 pa rin, tapos A lang tong diagonal, then itong another diagonal A squared, then ito yung VA VB BC, ito yung line voltages din natin. Zero sequence, ibig sabihin itong lahat ng may sub 0, positive sequence lahat ng may sub 1, negative sequence lahat ng may sub 2. So ito 0, positive, negative. Okay? Then 1/3 multiply, okay, VA times 1 VA, VB times 1 ay 1 times VB VB. Okay?
VC times 1 VC. So 1/3 is equivalent to sum nung dalawa ng tatlo, VA plus VB plus VC times 1/3 ANC negative AC0 sequence ng phase A mo. Then dito VA sub 1 mo is 1/3 multiply by VA plus AVB plus A squared VC. Okay, dito meron kang sa VA sub 2 mo VA multiply by 1 VA, VB multiply by A squared VB, then BC multiply by AVC. Okay, multiply mo lang din ng 1/3. Ayan na. Then dito yung conversion ni Y to delta tsaka delta to Y. Okay, pag Y to delta, Y, ito yung Y to delta, para makuha mo yung katapat niya, no? So ano, product nito, tapos multiply mo lang ng plus mo lang sa product ni itong dalawa, then plus lang ulit product itong dalawa. So meron tayong x times y plus y times c plus zx. Okay, divided by kung ano yung katapat nung kinuhaan mo. Kung a yan, x. Okay, pag b naman, okay, same lang din. Ito, xy times yz plus zx. Ito. Then yung katapat niya lang ay z. Sa c naman, ganun lang din kung ano yung katapat. Okay. Ayun yung na-denominator mo. Y ang katapat niya, y. So ito, common na to. No? Kahit i-assume na lang yan na d mo. Okay. Sa delta naman, delta to y, ano yung pipili mo pag delta na? Okay. Kunyari gusto mo si x, palaman si x, no? Palaman. So BC, ito yan. Then divided by sum nitong tatlo, A plus B plus C. Ito naman yung assume na lang na A, no? Dito kasi same lang yung value ng denominator mo, may iba lang kung saan yung pipiliin mo, kung anong gusto mo ilipat. Okay, so sa y natin, palaman siya ulit. Okay, BA divided by A plus B plus C. Pag Z naman, palaman siya ulit, CA or AC. Okay, so next na tayo sa sample natin. Okay, ito pala, where dito it's either VA, IAN yung balanced voltage, unbalanced voltage or current. Then so ito, VA sub 0, VA sub 1, VA sub 2, 0, positive and negative symmetrical components natin. Then para makuha si neutral current, IA plus IB plus IC. Okay, so next topic tayo. Ay ano, next sample. Okay,